Isa po ako sa mga silent listener. Ako nga pala si Lian. Dati akong crew sa isang Jollibee branch sa may Cavite. Taong 2017 pa to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Hindi ko alam kung may paliwanag ba talaga o kung multo yon. Pero isang gabi, nakita naming gumalaw ang Jollibee mascot kahit wala naman tao sa loob ng costume. Bago pa mangyari yon, sinabi na ng mga matatagal na crew na may kakaiba talaga sa mascot room namin. Doon kasi nakatago ang costume ng Jollibee kapag walang party. Isa lang siyang maliit na kwarto sa likod ng kitchen. Walang bintana, puro amoy goma at fabric softener lang. Tuwing gabi, bago mag-closing, kami ang naglilinis ng storage. At halos lahat ng crew ayaw pumasok mag-isa. Sabi nila, kapag iniwan mong nakabukas ng matagal yung ilaw, parang may humihinga sa loob ng costume. Akala ko dati, kwento-kwentuhan lang. Hanggang isang Friday night, closing shift ako. Kasama ko si Paolo at Mia. Mga 11:30 PM na. Tapos na ang dining at naglilinis na lang kami sa kitchen area. Si Paolo, pinakuha ng manager ng panlinis sa storage room kung saan nakatago yung mascot. Pagbalik niya, medyo maputla siya. Lian, akala ko nandun ka kanina. Ha? Bakit? Kasi may nakita akong anino sa loob ng costume. Parang may nakatayo. Tinawanan ko lang siya. Pero habang nag-aayos ako ng tray, napansin kong nakabukas ng bahagya yung pinto ng storage. At may mabagal na kaluskos mula sa loob. Mga ilang minuto pa, biglang namatay ang ilaw sa storage. Sabay na rin kaming napalingon ni Mia. Kasi kahit madilim, may lumalabas na kakaibang tunog. Parang yung tunog ng mabigat na sapatos. Si Paolo siguro yan, sabi ko. Pero nung silipin namin, si Paolo nasa kabilang area pala, naglilinis ng fryer. Nakaturo siya sa storage, nanginginig. Lian, gumagalaw yung mascot. Pagtingin namin, totoo nga. Yung mascot na nakatayo lagi sa dingding, ngayon nakaharap sa mismong pinto. Walang hangin sa loob pero gumagalaw yung ulo. Dahan-dahan, pakanan. Tumakbo ako papunta sa switch para buksan ang ilaw. Pagbukas ko, wala nang mascot sa pwesto nito. Nasa gitna na ng kwarto, nakatayo, nakatingin, diretso sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero yung mata sa costume na dati parang plastic lang, parang nakangisi at kumikislap. Tapos biglang napahampas yung kamay nito sa pinto. Sobrang lakas, parang may laman sa loob. Sabay kaming sumigaw ni Mia at tumakbo palabas ng back door. Habang tumatakbo kami, rinig namin sa likod yung tunog ng malaking hakbang na sumusunod sa amin. Pero paglingon namin sa storage, nakasara ulit ang pinto. Tahimik, tapos wala na. Kinabukasan, dumating ang branch manager. Pinabuksan yung CCTV para makita kung ano bang nangyari. At doon namin nakita, 12:00 ng gabi, kitang-kita sa kamera. Gumagalaw talaga ang mascot. Walang tao sa paligid pero tumalikod ito sa dingding. Tumingin sa camera tapos lumapit sa mismong lens hanggang mag-static ang video. Simula noon, pinabago na ang storage room. Tinanggal yung lumang mascot at ipinasunog na lang daw, sabi ng head office. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Demi. Dati akong service crew sa isang Jollibee branch
sa may Laguna. Gabi-gabi akong pang-closing noon kasi ako raw yung matatag at hindi takot mag-overtime. Pero pagkatapos ng isang karanasan noong 2018, hindi na ako bumalik kahit kailan sa night shift. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa branch na yon, parang bumabalik lahat ng lamig at kaba. Noong gabing yon, Monday, kalmado lang. Hindi masyadong marami ang customer kasi tapos na ang weekend rush. Mga 11:45 ng gabi, nung sinimulan namin ang general cleaning. Ako ang naka-assign sa dining area, kasama si Rika at si June. Si Mang Leo naman, yung janitor, nasa restroom, naglilinis. Tahimik kaming lahat, tanging tunog ng map sa sahig at tunog ng aircon ang maririnig. Pero habang tumatagal, napansin kong mas lumamig ang paligid. Hindi yung normal na lamig ng aircon. Parang nanlalamig talaga yung balat ko kahit naka-jacket ako. Nasa may kiddie area ako noon. Nililinis ko yung mesa malapit sa play place. Bigla akong napalingon kasi may tunog ng upuang gumalaw. Parang may umupo. Akala ko si June o si Rika. Pero nung nilingon ko, wala naman. Sabi ni Rika habang naglalagay ng basahan, baka si Bian, yung gusto ng midnight snack. Tumawa kami saglit, pero sa loob ko, may kakaibang kaba. Kasi habang nag-aabot ako ng tray, may nakita akong anino sa glass wall. Parang tao na nakaupo sa booth. Pero pag lumapit ako, nawawala. Mga ilang minuto pa, narinig namin si Mang Leo na napasigaw. "Hoy! Sino yan?" Napatakbo kami papunta sa kanya. Sabi niya, may batang tumakbo papunta sa play place. Naka-red shirt. Pero hindi niya nakita kung saan lumabas. Sabi ni June, baka pagod lang si Mang Leo. Pero kitang-kita sa mukha niya, putlang-putla siya. Parang hindi na makahinga sa takot. Pinilit namin magpatuloy kahit medyo nagkakatinginan na kami. Habang nag-aayos ako ng tray sa counter, bigla kaming nakarinig ng boses sa intercom kahit patay na ang system. "Welcome to Jollibee." Mabagal, parang boses ng bata. Pero may kakaibang tunog na static. Lahat kami natigilan. "Demi, narinig mo yun?" Tanong ni Rika. Nanginginig ang boses. Tumango lang ako. Napalingon ako sa monitor ng CCTV. Sa gitna ng dining area, may nakatayong bata. Nakapulang damit. Pero walang muka. Pagkislap ng ilaw, biglang nawala. Pagkatapos kong makita sa CCTV yung batang walang muka, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Pero nang lumapit si Rika para tignan kung anong tinitignan ko, biglang namatay lahat ng ilaw. Sabay nun, tumigil din ang aircon. Tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Narinig naming bumukas ng kusa ang pinto ng play place. Yung maliit na gate na dinadaanan ng mga bata. Tapos may tunog ng maliliit na paa sa sahig. Basa, mabagal, parang may tumutulo. "Sino yan?" Sigaw ni June. Sabay bukas ng flashlight sa cellphone. Pero pag ikot ng ilaw, may nakita kaming bakas ng paa sa sahig. Maliliit, puno ng putik, at may halong parang dugo. Nagtakbuhan kami papunta sa counter. Pero si Mang Leo naiwan sa may dulo ng dining area. Narinig namin siyang sumisigaw. "Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit!" Paglingon namin, nakaangat ang ulo sa may ere. Parang may humahawak sa liig niya kahit wala kaming nakikita. Tapos bigla siyang bumagsak.
nawalan ng malay. Si Rika, umiiyak na. Ako naman, nanginginig. Sinubukan kong buksan ang back door, pero ayaw bumukas, kahit anong pihit ko. Paglingon ko sa glass wall ng Jollibee, nakita ko yung batang nakatayo sa labas. Nakatingin sa amin. Nakapula siya pero yung mukha niya parang hinugot. Walang ilong, walang mata, wala ring bibig. Puro balat lang. Habang titig na titig kami, nag-flicker ulit yung ilaw. Sa loob ng 1 segundo, nasa loob na siya. Bigla na lang siyang tumakbo papunta sa amin. Walang tunog ng hakbang, pero bawat paglapit niya, lumalamig ng lumalamig ang paligid. Hinila ko si Rika papunta sa kusina. Tinakpan namin ng tray ang pinto. Narinig namin yung kalabog sa labas. Parang may kumakalmot sa steel door. "Ayaw ko na, Demi. Ayaw ko na," sabi ni Rika. Sa gitna ng takot, bigla naming narinig ang drive-thru headset. Bukas kahit walang tao sa labas. May boses na nagsalita. "Umorder na kayo." Sumigaw si Rika at doon ko siya hinila palabas ng fire exit sa likod. Hindi ko alam kung paano. Parang biglang bumukas ng kusa. Tumakbo kami palabas ng branch. Hindi na namin inantay ang iba. Pagdating ng umaga, binalikan namin kasama ang manager at guard. Wala silang nakita. Pero sa sahig, may mga maliliit na tuyong bakas ng paa papunta sa play place. At sa loob ng slide, may pulang mantsa na hindi maalis kahit ilang beses nilinis. Si Mang Leo, nagising din makalipas ng 1 araw, pero hindi na nagsalita. Sabi ng pamilya niya, nag-resign na siya at lumipat ng probinsya. Si Rika naman, hindi na nagtrabaho ulit sa kahit anong fast food. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Nick. Dati akong crew sa isang Jollibee branch sa may Batangas, malapit sa highway. Tuwing gabi hanggang madaling araw ako naka-duty sa drive-thru window. Tahimik lang madalas sa shift namin at halos puro delivery rider o mga lasing ang dumadaan. Pero nung isang gabi ng 2019, may nangyaring hindi ko makakalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. 2:00 ng madaling araw, tahimik sa paligid. Halos wala nang dumadaan na sasakyan. Tanging tunog lang ng kuliglig at may hinang ugong ng fluorescent light sa labas ang maririnig. Nag-aayos ako ng headset kasi kanina pa nag-iingay. May static na parang humuhuni. Habang ina-adjust ko, biglang may boses na pumasok sa linya. "Hello? Pwedeng umorder?" Basag yung boses, mabagal, parang galing sa taong nilulunod o hirap magsalita. Akala ko static lang o prank ng rider, kaya sinagot ko ng normal. "Good morning po, welcome to Jollibee drive-thru. May I take your order?" Tumahimik sandali, tapos narinig ko ulit, mas malinaw na. "Isang Chicken Joy yung walang gravy." Kinabahan ako kasi ang hina ng boses, pero sobrang lapit pakinggan sa tenga. Sinulat ko pa rin sa screen. Sinunod ko lang ang protocol. "Okay po, 1 Chicken Joy no gravy. May drinks po kayo?" Tahimik ulit, tapos biglang nag-crackle ang linya. Parang may humihinga sa kabilang dulo. Pagkatapos, mabagal niyang sinabing, "Huwag mo akong tanungin." Napatigil ako. Po? Tanong ko, medyo kinakabahan na. Walang sumagot.
Pinatay ko muna yung headset, tapos lumapit ako sa bintana para sumilip. Sa labas, may puting kotse. Lumang modelo, parang 90s sedan. At may ilaw sa harap, pero wala itong plate number. Naka-idle lang. Mahinang-mahina ang tunog ng makina. Binuksan ko ng bahagya ang drive-thru window at sabi ko, "Sir, good evening po. 1 chicken joy no gravy, tama po ba?" Pero walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung driver. Yung ilaw sa loob ng kotse, dim lang. Pero aninag ko yung mukha ng tao sa driver seats. Kaputla, parang walang kulay. At nakatingin lang diretso sa harap. Hindi sa akin. Bago ko pa maulit ang tanong, biglang namatay ang makina at ilaw ng kotse. Sabay may narinig akong mahinang katok sa mismong glass window ng drive-thru 3 beses. Pagtingin ko ulit sa labas, wala na yung kotse. Pagkatapos ko marinig yung 3 katok sa bintana, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palabas. 2:30 na yun at ako lang mag-isa sa drive-thru area. Yung ibang crew nasa loob ng kitchen, nag-aayos ng closing inventory. Lumapit ako ng dahan-dahan sa window. Wala na yung kotse, pero sa sahig sa labas, may bakal na piraso ng plate number. Kalawangin, parang matagal nang natanggal. Sabay napansin ko rin, may marka ng gulong na hindi nagtutuloy sa labas ng parking. Hanggang kalahati lang, tapos biglang nawawala sa simento. Tumingin ako sa may CCTV monitor sa gilid ng counter. Yung camera sa drive-thru lane, nagpi-flicker. Pero bago mag-blackout ang feed, nakita ko may nakatayo sa mismong gitna ng lane. Nakaputing polo, nakayuko, nakatingin sa window. Hindi kotse, kundi tao. Napaatras ako. Tumawag ako kay Jomar, isa sa mga cook. "Tol, pakicheck naman sa labas. May nakatayo yata sa drive-thru." Lumabas siya saglit, pero pagbalik niya, "Wala naman, Nick. Sarado gate. Walang tao." Napatingin ako ulit sa CCTV. Wala na rin talaga. Akala ko tapos na. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nag-on mag-isa ang headset. Static muna. Tapos narinig ko na naman yung parehong boses. "Nick." Nabitawan ko yung basong hawak ko. Sino to?" "Lumabas ka." At kasabay nun, may humampas sa drive-thru window ng sobrang lakas. Parang sinuntok. Bumukas ng bahagya yung salamin. Pumasok ang malamig na hangin at amoy ng langis na luma. Paglingon ko sa may CCTV, nasa mismong harap na ng window yung lalaki. Nakaputing polo pa rin. Pero yung mukha niya, itim ang paligid ng mata. At yung bibig niya, nakanganga ng sobrang lawak. Parang napunit. Tumakbo ako papunta sa loob ng kitchen. Pero yung mga ilaw, nagliliparan ang fuse. Isa-isang namamatay. Nagsisigawan na rin yung ibang crew kasi naririnig na rin nila. May kumakalabog sa labas. Umiikot sa drive-thru area. Parang may lumalakad na mabigat ang paa. Si Jomar naglakas loob silipin ulit. Pagtingin niya sa labas, walang kotse, walang tao. Pero sa sahig, may malaking marka ng kamay. Puro itim. Parang grasa pero amoy sunog na goma. Kinabukasan, pinacheck ng manager ang CCTV footage. Yung part kung saan nakita ko yung lalaking blanco. Walang kotse, walang tao. Pero rinig sa audio yung mahina kong boses. At sa likod, may bumulong ng mahinahon. "Chicken Joy, walang gravy."
Pagkatapos ng insidenteng yon, pinagawa ulit yung drive-thru area. Pero ayon sa mga bagong crew, tuwing madaling araw daw, biglang bumubukas ang headset kahit walang customer. At palagi lang iisang order ang naririnig nila. Isang Chicken Joy, walang gravy. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.